Kadalasan ang grapes sa ubas sa malalamig na lugar namumunga. Pero kahit napakainit sa Pilipinas, ang Matnog Sorsogon hindi lang isa kundi dalawang klase ng ubas ang in-season. Ka-Wonder Rain, saan nga ba meron yan? Hello mga ka-Wonder! Kahit na napakainit, napag-alaman ko na may mga tumutubong ubas pala dito sa Sorsogon. Tara at alamin natin kung saan at kung sino ang may pakana nito. Nakilala ni Rain ang millennial na mag-asawang sina Darlene at Alexander. Na-amaze ako kasi I'm from Magallanes and I've been here before sa Matnog po, no? Tapos ngayon ko lang nalaman, nagulat ako na meron palang ubasan dito sa Matnog. Pwede pala yun. Last year lang. Ago So, lang. yes, a year ago lang. Yung concept talaga ng place na to is vineyard talaga. So prior the opening, meron na talaga kaming tumubong mga vines, which is 1 year old na nung pag-open namin. Ang mag-asawa nagsimula sa paghahalaman dahil sa kanilang mga magulang na nahilig magpabunga ng ubas nitong pandemya. Bukod sa kanilang impluensya, paborito din daw talaga ni Alexander at Darlene ang grapes. Kaya napagdesisyonan nila ang pagtatanim ng iba't ibang klase nito. Ang major challenge, madalas tamaan ng malakas na bagyo ang Sorsogon kahit pa mainit ang panahon. Pero sa pagtitiyaga at patuloy na pagre-research, unti-unti naman daw silang natuto sa mga teknik sa pagpapatubo nito. Tsaka iba-ibang kulay niya, iba-iba yung itsura, may hugis pahaba, tapos may bilog din. So ano po ba itong mga variety na meron tayo dito ngayon? So yung variety po na hinog ngayon is Baikonur siya. Yung Brazilian hybrid is small lang siya na bilog. Ito siya, small. So pag hinog siya, yellow-green siya. So far, lahat ng variety dito is karamihan seeded. Dahil minsan mo lang ma-experience ang grape picking, Rain, huwag mo nang palagpasin. Pitas na! Kailangan po ba natin ito? Para ma-enjoy mo yung Para ma-experience yung pag-pick. Akala ko mano-mano lang. Diretso kain na. Teka, hindi naman halata na excited ka, no, Rain? Sarap. Matamis pala siya. Pero medyo konting maasim lang sa ulo. Isa pa. Ay, Brazilian. Pero iba-iba yung ano niya, no? Yung shape. Hindi siya yung typical na nakikita mo na seedless sa mga market. Mukhang enjoy ka, Rain, ha? At dahil nakaka-healthy na, nakakasosyal pa ang pamimitas ng ubas, Rain, isabay mo na sa pamimitas ang pag-aura. Alam niyo ba mga ka-wonder, hindi lang ang prutas ang pwedeng kainin, pati rin daw ang dahon ng ubas. Ma'am Susan, no? Naku, pwede daw pala kainin to. Magdadala ako ng dahon nitong ubas para matesting mo sa pagluluto. Nako, Rain, ako pa talaga ang hinamon mo pagdating sa kusina. Ay, nako, sinasabi ko sa'yo, challenge accepted. At ayon po sa mga kinonsulta naming eksperto sa food safety, kumpirmadong edible o pwedeng kainin talaga ang dahon ng ubas. Gagawin lang po iba-blanch o yung pahapiyaw na pakukuluan para lumambot kung gagamitin ito sa pagluluto. Ito ay parang gagawa tayo ng lumpiang Shanghai. Ito gagamitin ng wrapper. At kung mapapansin ninyo, mayroon po tayong sili. Yan, dahil ang mga Bicolano, mahilig daw sa pagkaing maanghang. So, simulan na natin ang ating pagluluto ng Shanghai gamit ang dahon ng ubas. Sarap. Sarap.